Praise God! Salamat muli sa ating Panginoon sa kalakasan na patuloy niya pong ibinibigay sa bawat buhay po natin. So, yung nabanggit po kanina is about kung ang kilala po natin si Elijah. Di ba? Meron po siyang katuwang na si Elisha. Kasi binanggit lang po dito kanina is Tagalog, kaya Eliseo ang kanya pong pangalan. So, huwag na po natin patagalin pa. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay pinamagatang sa heart constant. Constant po bang tumitibok ang ating mga puso? Amen. Yan lang siguro alam natin constant. At the same time, ika nga po sa buhay natin, the constant is change. Kasi never na hindi po nagbabago yung ating katayuan. Noon bata pa tayo, ngayon tumatanda na tayo at may edad na rin. So dito po natin makikita ano kaya ang gustong ipalaw sa atin ng Panginoon doon sa binasa po ng kapatid po kanina. Ang layo po ata ng constant doon sa binasa. Ngayon ito po ang background kung bakit nga nabanggit po yun tungkol doon sa bakit natin pag-usapan ang constant. So, marami po tayong alam na constant in life, di ba? Ika nga, kung napagmahal ka sa ating Panginoon, dapat constant yung pag-ibig natin sa Kanya. Na dapat hindi pa bago-bago. Amen ko ba? Kasi pag minsan, yung puso natin, pag ibang tinibukan, kung minsan yung asawa mo lang, hindi na siya naging constant. Iba na tinibukan di ba? So, dapat, ang pag-usapan po natin ngayon, is ano ba yung mga constant, yung dire-diretso lang, na para sa ating Panginoon. So, ang tatlo pong points ito, ang first point po is all about the constant battle. So, alam po natin, ang buhay natin ay hindi po talagang kadali. So, ano po ba ang history nito? Kung bakit ba may constant battle na nangyayari? So, sabi nito sa second or kalawang hari, 6:8-20, basahin ko na po. Minsan, binalak ng hari ng Syria na digmain ang Israel. Tinipon rin niya ang kanyang mga tauhan at sinabi sa kanila ang kanyang napiling lugar na pagkakampuhan. Ngunit ipinasabi ito ni Eliseo or si Elisha sa hari ng Israel. Binalaan niya ito, wag kayong pupunta sa naturang lugar sapagkat nag-aabang doon ang mga taga-Syria. At pinabantayan nga ng hari ng Israel ang mga lugar na sinabi ni Eliseo. Maraming beses na sinabi sa kanya ni Eliseo tungkol sa balak na pagsalakay ng mga taga-Syria. At lahat ng lugar na sabihin sa kanya, pinalalagyan ng mga bantay. Dahil dito, labis na nabahala ang hari ng Syria. Kaya tinipon niya ang kanyang mga tauhan at tinanong, magsabi kayo ng totoo. Sino sa inyo ang nakipagsabuatan sa hari ng Israel? Isa sa mga naroon ay ang sumagot, wala po, mahal na hari. Si Eliseo po ang propeta sa Israel ang nagsasabi sa kanila, hari, kahit ang inyo pong mga lihim na binabala. Sinabi niya, kung ganoon, hanapin ninyo siya at huliin. May nagsabi sa kanya, si Eliseo ay nasa Dotan. Kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal na sakay ng mga karwahe at kabayo. Gabi na dumating sila roon at pinaligiran nila ng lungsod. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Guro, paano tayo ngayon? Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa kanila. At siya'y nanalangin. Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo
na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo. Nang sasalakayin sila ng taga-Syria, nanalangin uli si Eliseo, Yahweh, bulagin po ninyo sana sila. At binulag nga ni Yahweh ang mga taga-Syria bilang sagot at panalangin ni Eliseo. Sinabi niya sa mga ito, hindi ito ang daan, hindi ito ang lungsod. Sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa taong hinahanap ninyo. At sila kanyang dinala sa Samaria. Pagpasok nila sa lungsod, nanalangin si Eliseo, Yahweh, buksan na po ninyo ang kailang paningin nang sila'y makakita. Binuksan nga ni Yahweh ang paningin ng mga taga-Syria at nagulat sila nang makita nilang sila'y nasa loob ng Samaria. Nang makita sila ng hari ng Israel, 2 beses nitong itinanong kay Eliseo, papatayin ko ba sila? Sumagot siya, wag, mahal na hari, hindi nga ninyo pinapatay ang mga nabibihag ninyo sa digmaan. Sila pa kaya? Sa halip, pakainin ninyo sila at painumin. Pagkatapos ay pabalikin sa kanilang hari. Nagpahanda ng maraming pagkain ang hari ng Israel at pinakain ang mga bihag na taga-Syria. Saka pinauwi sa kanyang hari. Mula noon, hindi na muli sumalakay ang mga taga-Syria sa lupain ng Israel. Yan po ang nakita po natin doon sa kwento ng ating pong pinagkunan ng ating pong scripture. So pag makikita po natin, si Eliseo, yung during that, sa kanya pong pagiging prophet sa Israel, ay talaga nga pong constant yung battle na kanyang naranasan. At yung Eliseo or Elisha na pangalan, ang kahulugan daw, base sa Hebrew, it is the God is salvation. Okay? So, it was a successor of Elijah. Ngayon po makikita natin, doon sa kanyang kwento, sa inyo na lang po, is hanggang sa start ng 2 Kings hanggang 13. Makita pa natin doon kung ilang taon na nilbihan si Eliseo or si Prophet Elisha sa Panginoon or para sa Israel. It's about 60 years. As sa 60 years na yan, constant yung battle po niya. Dahil siya palagi yung kinoconsult at sa panahon po yan, nandun pa rin yung kalakasan ng pananampalataya, lalo na yung mga hari na nagtatayo ng mga rebulto para kay Balaam. So dito natin talaga makikita na grabe ang battle ni Eliseo. Sa ating mga buhay, mayroon po ba tayong mga battles in life? Actually, kung titignan natin, we are in constant battle, facing different challenges. Di ba? Sa trabaho natin, sa train pa lang, papasok ka pa lang, nagbabattle ka na kung paano ka makapasok. Sa families natin, di ba? May tayong mga hindi talaga unpredictable na challenges, ika nga, from our colleagues, peers, and also definitely sa simbahan din. Dito makikita po natin, ika nga, sa taga-Korintyo, verse 10, 13 to 14, wala pang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kaya nga, sabi niya, mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi yun kasi nagiging rason kung bakit tayo naghihirap eh. Because of Diyos-Diyosan. Kasi kung minsan, hindi natin na-include itong last part na to. Kasi ang akala natin, we are just
under process of challenges. Pero may isang bagay kung bakit ka nagkakaroon ng challenges. Because of Diyosan. In modern time, ano yung mga Diyosan daw? May idol ka ba? Di ba? Uso ngayon ng idol, di ba? Sa mga makikita natin sa social media, idol. Is he really your idol? Di ba? Pag minsan merong mga concert, yan, pupunta ka. Bakit? Idol ko yun eh. Di ba? Fanatic. But, yes, walang problema dun kasi in-enjoy natin yung mga entertainment. But, yung puso mo ba is naka-under ba dun sa mga tao na yon to give them a worship? To give them praise dahil, wow, ang gagaling nila. Hindi pa po? Modern idols are people or things that are idolized. Venerated nga raw. Katulad yung ginagawa ng ibang religion. Example nga, nabanggit po kanina, are the popular celebrities can be considered as modern day idols. At definitely yung ibang kaugalian ng mga Kristiyano, may kanya-kanya pa rin silang pinanghahawakan na kung saan yun yung nagiging kalakasan ng kanilang pananampalataya. Ano po yan? Tignan nyo nga yung mga nasa wallet nyo. Baka mayroon pa kayong mga lihim ng mga kalakasan dyan. Ayan, di ba? Kung minsan, meron pa tayo mga iniipit na mga, ito yung bigay sa akin ng tatay ko. Keep ko lang to kasi anting-anting ko to. Ayan. Mga bagay-bagay na alam mo na parang feeling mo pag nasa iyo yun o sinusuot mo, nagiging malakas ka. Or meron kang kakaibang kalakasan. Yung other cultures, di ba? Yung mga palagi nilang ginagawa. Yung mga bagay na yon sa ating mga buhay. Binabattle po ba natin? Di ba? Ngayon sa panahon natin ngayon, bakit tayo nag-aaway-away? Especially this world. Dahil of power. Ano pa? Kasikatan. Kasakiman. At kung minsan din naman, we fail because sometimes yung kahirapan. Kung bakit tayo kumakapit sa patalim, kung minsan, nagdedeal tayo sa mga bagay-bagay na kahit alam mo na nasasaktan na yung kalooban ng ating Panginoon. Dahil doon, ang Diyos sana ang nasa isipan mo inuuna, pero nire-replace mo kasi siya ng other things. Kung bakit naging yun na yung mga focus natin at also nagiging idol po siya. Kasi yung idol kasi yun yung ang Lord sana, pero meron kang something na ipinapalit dun sa pagka-Diyos ng Diyos. Kaya doon tayo nahulog sa pagkaka-Diyos-Diyosan. Sa panahon po natin ngayon, ika nga, di ba? Are we consistently battling ourselves? Kasi pag Kristiyano tayo, dapat constant tayo nakikibattle sa ating mga self. Kasi baka mamaya, napikon ka na naman. Ay, iba battle ko, dapat hindi ko mapikon, di ba? Mamaya, may nasabi lang kay ate, kay kuya. Bigla lang tayo nagalit. Dapat, babattle mo. Bakit ganito naman ako? Di ba? Kasi bilang Kristiyano, ano ba yung purpose pa natin kung bakit natin ginagawa, constantly battling our inner self? Para makita naman yung ilaw. Kasi yun kasi yung bunga na kung saan, kung sarili mo, hindi mo kayang i-battle, yan ang isang problema. Kasi, ano ba yung hawak-hawak natin? Nakapanginan na gumala sa Panginoon. Tapos natatalo ka sa sarili mo. Di ba may spirito tayo na nanggagaling sa Lord? Dapat isipin natin na we are Christians, na we are constantly battle. Kasi pag naging complacent tayo,
Relax tayo, parang wala kang kalaban. Meron. Kasi, once na hindi mo naisip na mayroon kang kalaban sa sarili mo, sigurado yan, babagsak tayo. Kasi, relax ka eh. May kalaban ka pala sa sarili mo. Especially, our character and attitude. Hindi na namamalayan yan. Kasi ako yan eh, di ba? Pero kung nandun yung presensya ng Lord, alam mo nang masama yung ginagawa mo, masama yung lumalabas. Sabi nga namin, pinag-usapan namin kanina, kung ano kasi yung nasa looban mo, nakikita kasi sa mukha mo. Nakikita sa lifestyle mo, hindi pwede na masaya ang mukha mo, pero yung loob mo, mayroong kang lihim. Pwede ba yun? Pwede. Pero mamaya makikita mo, bakit naging gano'n naman siya? Di ba? Because there's something na kailangan mo siyang i-battle. And definitely, others. Ano yung battling na others? Kasi yun ang battle natin. We have enemies. Others. And the third one is, siyempre hindi natin nakikita ang kalaban. So, doon sa buhay ni Eliseo, ang dami niyang ginawa, ang dami niyang pagsubok na kung saan, pati buhay rin niya ay nasa alanganin. At ginawa niya po lahat yun dahil alam niya na mayroong Diyos na tumutulong sa kanya. Sa lahat ng ating mga battles, mga kapatid, hindi natin kakayanin kung tayo lang naharap, kundi alam natin, nakasama natin ang ating Panginoon, yun dapat i-claim natin, nakasama nga natin siya through our all battles. Kasi, alam ko, marami tayong mga battles, di ba? Financial, emotional, physical, especially, syempre, our spiritual. Sa tagalan natin mga Kristiyano, nasaan ka na doon sa level ng pananampalataya? Still pa rin? Palaging talo? Palaging mahina? Palaging bagsak? So, dito po natin makikita na talagang ang Kristiyano po ay hindi lang po hallelujah lamang. Akala natin yung mga tumataytang sasaya, di ba? Ang maaliwala sa mukha. Praise God, dahil nakikita niyo maaliwala sa mga mukha. Hindi nakakatakot pala. So, ang kagandahan doon, kasi yung presensya ng Lord sa mga taong nakikita natin na ang dami niya problema, ba't ngayon? Ganun na lamang siya. Kagiliw, di ba? Na hindi mo nananasan na may pagsubok. Kasi alam niya, yung tao na yon, victorious siya dahil kasama niya ating Panginoon. Makikita rin natin sa mga buhay-buhay ng mga bawat isa. Kung wala ang Espiritu ng ating Panginoon sa buhay, to compare, sarili mo na lang, bakit mukha ko? Palagi na lang nakasimangot, palagi na lang tumataas yung mga kilay ko. Marami na akong mga wrinkles. Di ba kasi nag-iisip tayo? Ika nga, yung sa science pag masyado ka doon nagpo-frown, di ba? Static pong pangit. Pero yung presensya ng ating Panginoon na sa atin, di ba naman nandun kagalakan, pag-ibig, long-suffering. Yung long-suffering na nga lang solve ka na dun, di ba? Kasi sa buhay talaga, kailangan mo talaga long-suffering. Kasi ang buhay ngayon, hindi na siya madali, di katulad noon. Yung mga bata nga, pagpipitas ka lang ng mangga, noon kukuha ka lang sa kapitbahay, walang problema. Ngayon, hindi na. Igagalit na nila. Ibebenta na nila. Because of, survival. Kasi hihingi ka lang dun sa kapitbahay o kaya sa mga relatives. Ibigyan ko pa noon. Ngayon, hindi na. Kailangan ng bilhin. Dahil sa hirap na po ng buhay. And for us, di ba? We are here, malayo. Bakit? We are battling. Because of the survival mode ng ating pong kasalukuyan nangyayari sa atin. At napapansin natin sa world, di ba? Ito na lang sa bansa natin, bakit may kaguluhan? Dahil maraming makasakim sa kapangyarihan, di ba? Tayo, bakit tayo nandito? Dahil sa kasakiman din. Kung wala yung mga taong greed sa kapangyarihan, greed sa kayamanan, kung yung puso nila mapagbigay,
Ay definitely mga mayayaman, di ba? Oh, mahirap ka, halika dito. O, pera mo. O, hindi ka na mahirap. O, sino pa yung mga mahirap dyan? Kung talagang yun ang puso ng mga tao. Pero hindi eh. Never. Kasi makasarili talaga ang tao. Di ba nga po, yung ano yung puso na sinasabi sa Bible, kung maalala pa natin, na yung puso raw is talagang deceitful. Sabi niya, above all things, and desperately wicked. Who cannot know? I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doing. Actually, ito yung mensahe nung nakaraan, di ba? About dun sa love ng Lord. So, kung titignan natin, isa lang para pa yung, yung team ng Lord. Definitely, it's all about Him. Who is Him? God's love, di ba? So, yun lang. Makikita natin, kung wala talagang tunay na pag-ibig sa atin, tunay na pag-ibig sa world, definitely, we are battling. Ayun. So, sa pamamagitan, actually, sa panahon natin ngayon, maraming mga nangyayari na mag-ingat din po tayo dahil marami na rin kumukuha ng mga bata because of health at kinukuha yung organs kasi binabattle nila yung sickness. Pero yung problema, yes, yung mga taong gumagawa ng ganyan na walang puso, they want to live. Pero gumagawa sila ng mga bagay na ikinamamatay naman ng iba because of selfishness. Constant battle. Kung hindi pa natin na-feel yung pressure na yan, mag-isip-isip ka. Kasi kailangan mo ma-feel yung pressure na yan. Lalo-lalo na bilang isang Kristiyano. Kasi pag naging complacent tayo, ginawa niya, gagawin ko rin. Di ba? Kasi, siyempre, ano ba yun? Kailangan ko bumawi. Di ba? Yung ginawa niya sa akin, gagawin ko rin. Ayun ba ang sinasabi ng ating Panginoon? Battling in the sense that for our betterment, to glorify God. Not to the opposite na kung saan ginagawa natin yung mga bagay para sa iyo lang. Di ba? Dapat, we are battling for the many. Kasi, kung ikaw lang, para sa sarili mo lang, para sa akin lang, what's the purpose? Purpose ng ating Panginoon. So, next, the constant peace. Kung makita po natin yung scripture po kanina. Sige po, i-flash po natin. Sabi dito, kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo, at karwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Guro, paano tayo ngayon? Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa kanila. At siya ay nanalangin, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya ay makakita. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo. Takot po ba tayo na harapin yung sarili mo? Takot po ba tayong makita yung multo mo? O takot po ba tayong pag dumaranas ang pagsubok? Kasalanan ko to. Layas na ako. Takot ka bang harapin yung ginawa mo? Makikita po natin dito, kung wala po tayong kakanyahan na makita yung kapangyarihan ng ating Panginoon, wala po tayong kapayapaan. Kasi alam po natin na yung kapayapaan ay nanggagaya lang po sa ating Panginoon. Paano natin naranasan yung kapayapaan? Definitely,
kung meron pa tayong tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Kung hindi ka mapayapa, again, tanungin mo ang sarili natin, bakit hindi ako mapayapa? Bakit marami akong iniisip? Bakit palagi lang akong nag-worry? Kulang ba ang aking pananampalataya? Nagda-doubt pa rin po ba ako doon sa kapangyarihan ng Panginoon? Kung makikita siguro natin to doon sa eksena to, siguro tuwa ka, no? Kasama mo yung kawan ng Panginoon. Di ba? Si Eliseo, relax ka lang, di ba? Huwag kang huwag kang mag-worry. Mas marami tayo sa kanila. Sa ating mga challenges, mas marami ba tayo sa mga naharap natin mga pagsubok? Ang isang makita po natin dito, ika nga, is the power of prayer. Kung may pagsubok ka, di ba? Malapitan na yung panalangin. Pero tanong, kaya ba nating manalangin? First, syempre, ibabato mo na sa iyo kasi pag marami kang lihim, paano ka manalangin? Manalangin ka in a way na siguro we should have to ask you humble yourself first. Pero pag hihingin ka agad, kasi kung titingnan natin itong katayuan ng katulong ni Eliseo, hindi naman siya ganoon katulad ni Elisha, na siya sobrang mataas yung pananampalataya niya, na talagang naka-align siya doon sa kagustuhan ng ating Panginoon. But again, because of intercession, bigyan ng pagkakataon na makakita yung katulong niya kung gaano sila karami. So, prayer of intercession. Naghihirap pa yung kapatid. Ano dapat ipapanalangin ko sa kanya? Nasabi natin, battling for sickness. Yung mga alam natin, pinapanalangin po ba natin sila doon sa mga kasakitan po nila? Yung maganda nga po yun pag prayer meeting nawa, no? Sa kahit yung mga hindi nakaka-attend, nawa, nandun pa rin yung naka-online ba? Kasi doon sa way na yun, you are participating doon tayo intercessory. At the same time, yung prayer na kung saan nagpapalakas din po para sa atin. The power of prayer. Nawa, yung panalangin na kung saan, kaya ba natin yung panalangin ni Eliseo na gusto natin makita kung ano yung nakita ng katulong? Baka matatakot tayo ngayon. Di ba may angels? Yung ba mayroong mga bagay na nakakatakot na baka magsitagbuhan tayo rito. Di ba? Imagine ninyo. Kasi kahit kalaban nandito Di ba? Isipin natin, pag makita natin yung mga nakita nila, hindi kaya tataas yung balahibo natin. Di ba? Pag gabi, lalakad ka lang. Oops! Goosebumps. Di ba? Natatakot na tayo. Para pag nakita natin mismo, ayun pala, maraming mata. Di ba? Definitely hindi natin makita. Pero pag nanalangin tayo, katulad kay Solomon, about we asked for first, ika nga, wisdom. Kasi yung wisdom kasi, pag nasa'yo na yun, di ba? Wala ka nang hanapin pa. Hanapin pa. Para sa ating Panginoon. Dagdagan na rin natin. Faith. Strength. Kasi dito, physical po yung trabaho natin, lalo sa iba, di ba? Minsan, naano na nga yung mga asu-asuan, mga muscles nila, sumasakit na. Pero pinipilit pa rin gampanan yung responsibilidad dahil they are battling para sa kanilang kabubuhay. Endurance, tayo nasa malayo, di ba? Kaysa na makukuha ka ng comfort sa iba, panalangin lang natin, nag-bigyan tayo ng comfort na ating Panginoon. At yung pinaka-the best dapat matanggal sa atin at makuha natin kasi kailangan natin magpatawad.
Kasi pag hindi tayo na marunong magpatawad, kakainin ka niyan, kapatid. At makikita mo, bakit ganun si kapatid? Hindi mo maano yung mukha. Kasi nga, marami siyang kaaway, hindi makapagpatawad. Di ba? So, lahat na po natin, dagdag natin. Ano po yung mga fruit yan, ng Spirit? Dagdag natin, Lord, bigyan mo kami ng pag-ibig. Yan. Joy, peace, patience. Salbaya ko, Lord, bigyan mo ng kindness. Salbay pa ba tayo? In a way. Goodness, faithfulness, gentleness, self-control. List na lang po yung pagpapayaman, di ba? List na lang po yung pagpapaganda. Kuminsan yun po kasi inuunan natin eh. Ha? Tawa si ate, tawa si kuya. Lord, bigyan mo ko ng increase mo ng sahod para makabili ako ng sasakyan. O, di ba? Nangyari. Japorms ba? Pang Japorms? Yes, walang problema. Hindi naman po masamang humiling ng financial kung talagang pangangailangan. At kung deserve mo na mabigyan ng increment, di ba? Dagdag sahod. Why not? Kasi nakita naman na worthy na. Kaya nagtatrabaho ka talaga. Pero pag humihingi tayo ng something na just for our luxuries, things, to enjoy life, worldly desires, may kapayapaan po ba doon? Sa tingin nyo? Kung meron ka maraming pera. Di ba? Sabi nga nila, maraming pera. Yung may maraming problema. Di ba? Yung mahirap, tingnan mo, ang sarap-sarap ng tulog. Yung mga mayaman, may security guard, naka-alarm, may mga sensor. Kasi, takot. Harapin, mga magnanakaw. Yung mga mahirap, na may pananampalataya, kahit nandyan lang siya, nakabuka. Tapos, mapayapa. Alam naman natin, yung paghiga, pagtulog, gift ng Lord. Ika nga, raw, peace is not the absent. Pagsabi natin na narinig ito, pero uulit natin, baka nakalimot tayo. Hindi raw yung peace is absent ng war. Ay, walang war. Kaya. May peace kasi walang war. Tama po ba yan? Pero ang sabi, peace is when the presence of God is there. Kasi kahit nasa battle ka, kung nasa yung Lord, peaceful ka kasi alam mo na mayroon kang protection, mayroon kang shield. Again, hindi po natin ma-experience itong mga bagay na to kung again and again, hindi po tayo naka-align pananampalataya sa ating Panginoon. Just ba ang Panginoon? Fear po ba ang Panginoon? Na ipaparanas lang niya yung kabutihan niya, kapangyarihan, pag-ibig, provision sa mga naniniwala sa Kanya? Amen. Kasi nga, pag walang relasyon, alam nga nabibigyan ko, di ba? Kayo nga po, walang kayong relasyon sa isang tao, bibigyan yung kagad. Di ba? Kanyo muna yung relasyon. Lalo na pag mga anak natin, na humingi dahil alam mo naman, pangangailangan, di ba? Yung puso mo, kahit wala na, bigyan mo pa rin. Yes, sa humingi sa'yo na mag-iinis ng kwan, tapos, yes, bibigyan mo sila pero wala siyang worth, parang hindi siya galing sa puso. Pero yung may relasyon, di ba? Dugot pawis nga, kaya tayo nandito eh. Dugot pawis. Ano ba yung dahilan kung bakit tayo nandito? Di ba? Hindi, dahil tayo nandito, iba naman yung ginagawa natin. Ano yung purpose natin? Di ba? May family tayo. Dapat yun ang isipin natin, hindi, di ba? Hindi yung again. Di ba? Papagwapo nga ako. Para mapansin ako ni sister. Alam mo na nga, may asawa ka. Meron na tayong pamilya. Yun pa yung iniisip natin. We are battling. Paano tayo magkakaroon ng peace? Kung hindi ang Panginoon ang ating iniisip.
Maraming kilalang ulat tungkol sa paglilingkod ni Eliseo bilang propeta. Kung mababasa natin, bago napunta dito sa pahina na to ng tawag dito, sa ikalawang hari, 6, kung titignan babasahin natin 1 to 5, marami pa siyang ginawa na kamanghamangga, na kung saan dahil naka-align siya sa ating Panginoon, maraming siyang nagawang miracles, sabi natin. Yung pinagaling niya ang tubig ng Jericho dahil na kontaminado yun. Nung pagbaba niya dun kasi di ba nung umalis si Elijah, naiwan yung ano niya, yung cloth niya. At parang nahulog at siya nakakuha. Habang lumalakad pa rin siya dyan, mayroong mga batang kumukot dyan sa kanya. Kalbo, gano'n. Pero, dahil nga, doon sa pagkapropeta niya, it's not worth na siya ay kinukot siya. Ngayon, may dalawang burr na kung saan nilapa yung mga bata na nangungutya sa kanya. Yung mga nagbubuli ba? Kaya yung mga nagbubuli, meron yung mga pinaglalagyan eh. Basta wag lang tayong ipanalangin natin sila. Yung mga nangasar sa atin sa trabaho, may pinaglalagyan ng mga yan. Kaya, peace. Diba? Peace. Peace daw, peace. Pinarami niya ang langis ng isang balo. Kung maalala natin, na nung namatay yung isang servant din ni Elisha, na kung saan yung asawa niya ay maraming utang. At ngayon, kukunin na yung dalawang anak niya para maging servant yung pinakakautangan. Pero again, God sent Elisha dun sa babae na iyon at tinulungan niya. Tayo pa ba? Marunong tayong tumulong. Nagpropesya rin siya sa isang anak na lalaki para sa isang mayamang pamilya. Sunamita na tumanggap sa kanya at kalaunan binuhay muli ang parehong anak na lalaki. Pero kasi babae, pag nag-minister kasi si Elisha, always na doon siya dumadaan. Ngayon sabi ng Shunammite woman, parang propeta siya. Parang pinadala siya ng ating Panginoon, sabi niya. Tapos, nag-uusap sila ng asawa, paano kaya pag maglagay tayo ng isang kwarto sa taas? At habang pupunta siya rito, doon siya nag-i-stay. Kasi syempre, dito nga lang, ang lalapit nga lang, dito, sa Oleya, malapit. Ito pinag-usapan po natin sa mga Bible study, nation to nation. At naglalakad po sila ngayon, may train na, mayroong mga kotse na, hindi ka na mapapagod, pero hindi. Kaya, sabi nung Shunammite woman na mayaman, sabi nga, mag-spare tayo ng isang kwarto sa taas para pag sakali na pupunta siya palagi ito, meron siya pagpapahingaan. At yun nga. Ngayon, sabi ni Elisha, dahil siyempre, gusto rin niya magbalik ng parang pasasalamat din, ano kaya pangangailangan ng babae na ito? Sabi niya sa kanyang katulong. Marami na silang lahat. Ngayon, sabi nung servant ni Elisha, wala silang anak. Siya yung babae, may asawang matanda. Ngayon, ang pinangako ni Elisha, next year, magkakaroon ka na ng anak. At yun nga, by prophecy, nagkaroon nga po ng anak yung babae. Another, nung parang lalapit dapat sila dun sa place na kung saan gagawa sila ng bahay din, mayroong kasama si Eliseo na kung saan sila ng wood. Pero yung aksal, yung pangputol, nahulog sa tubig. At siyempre, kinabahan yung lalaki na kasama niya dahil yung aksal na yon, it is hiram lang. Yung ginawa ni Elisha, pinalutang niya. Mabigat to ba ang axle? Di ba made in iron? Lumutang, parang kahoy. Nakapangyarihan po ba yung ginagawa ni Eliseo? Nagparami rin ng mga tinapay
At ipinakain din sa mga taong walang pagkain. Nagpagaling din siya ng isang leader na ang pangalan niya ay Naaman. Sa isang ketong. So, kung titignan natin lahat, ang mga himalang ginawa ni Eliseo para sa karamihan, mga gawa ng pagtulong at pagpapala. Ano po nakikita po natin dito? Kung tayo po naka-align sa ating Panginoon, yung pagpapala po, hindi po ampat na ibibigay sa atin. Ikaanganap po natin, ano ba yung katangian na attributes ng ating Panginoon? Di ba? Pag i-search natin ngayon Jehovah, ano yung mga makikita natin dito? Marami siyang kind ng pangalan na kung saan yun ang nangyayari doon sa mga tao na ginagamit ng ating Panginoon para makita kung sino ang ating Panginoon. Katulad lang sa Jehovah Rohi, sa Psalm 23, yung shepherd, di ba? Ano yung ginagawa ng bilang isang shepherd? Para makita natin, kung tayo naka-align sa ating Panginoon, malalaman po natin kung anong kapangyarihan ng ating Panginoon. Definitely, meron kang kapayapaan. Kasi, kung sino yung kasama mo na malakas, wala kang isipin. Kahit wala ako, alam ko mayroon siya. Di ba? Di ba? Tatay mo, kung wala ka, di ba, pag humihingi ka, binibigyan tayo. Ngayon, maraming mga attributes, yun nga, about sa Jehovah, di ba? Alam natin, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, yung mga Jehovah. Ngayon, pag alam po natin doon, definitely hindi ka mangangamba sa buhay. Yes, may pagsubok, pero alam mo na ang pagsubok na yan, titipas na lang. Kaya nga, kung ang Diyos ang ating pastulan, o siya ang ating pastol, di ba si David, nung siya ay nag-alaga ng mga pastol, ng mga sheep niya, alam niya kung anong pangangailangan, di ba? At ginagampanan niya yung bilang pastor, na kung saan ibinibigay niya ang buhay niya para dun sa safety ng pastor. At the same time, natutuwa siya kung yung mga pinapastol niya ay tumataba. Tayo po ba ay naka-experience nag-alaga ng mga hayop? Di ba? Sa mga farmers. Diba binibigay mo lahat, nutrients, para yung mga alaga mo, lalaki, tataba. Di alam mo, pag ginawa mo yon in return, di ba, malaking kita. Pero not to the extent na ang Panginoon Jesucristo ay ganun ang ginagawa para malaking kita sa atin. No, tayo yun. Ang Panginoon kasi, He want us to be better. Kaya nga po siya namatay, di ba po ba? Kasi ayaw tayong mailagay sa kapahamakan. Ayaw tayong mapunta sa hell because of that salvation. Kaya nga, yung meaning ng Eliseo is salvation din. Kung titingnan natin kung ano yung ginawa ni Eliseo, meron siyang similarities dun sa ginawa ng ating Panginoon. Pagpagaling, di ba, ang ating Panginoon lumutang din siya sa tubig. Kasi Eliseo, nagpalutang siya. Nagpakain din ating Panginoon ng mga tao. Nagpakain din siya. So makikita natin na yung ginagawa ng isang makadiyos ay para sa lahat. Kasi ginagawa nga po niya lahat yun for the better. Doon, lalo na sa mga tao na nangangailangan. Ang problema, Kristiyano, palagi tayo ang nangangailangan. Ngayon, dibayin natin. Yes, about sa atin, may kanya-kanya tayong estado sa buhay. May mahirap, may nasa mid, may mga mararangya. But again, hindi po nagkukulang ating Panginoon. Sa atin, kung titingnan natin, nandyan na yung lupa, nandyan na yung hangin, nandyan na yung tubig. Yung basic needs ba? Di ba kung lahat tayo pantay-pantay pag-iisip, yung walang lamangan, marang niya, masarap ang buhay, no?
Kaya tayo naghihirap kasi maraming mga tao, again, sakim sa kapangyarihan, sakim sa kayamanan, sakim kahit sa emosyon kung minsan KSP Hindi na nga pinapansin, kulang sa pansin pa rin Kung nakuha pa rin yung attention, binabattle po ba natin yung sarili natin? Sa mga bagay-bagay na alam natin na hindi na dapat karapat-dapat. Pero still, mahabagin talaga ng Lord. He's a shepherd. Binibigyan niya lahat. Pati pag-ibig, pati buhay. He is a redeemer. He is a provider. Jehovah Jireh. Pag sa battle daw, Lord is my shield. Jehovah Magan. Yan. Definitely for victorious, again, ulit-ulitin natin para at least papasok sa ating isipan yung Jehovah Nisi. Yan. Jehovah Rapha, healer. The Lord, my strength. Marami kasi ito, pero isa lang kinuha ko. Jehovah es Lami. So, kung titignan natin, pag alam natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi tayo makakangamba. Yes, sabi nga natin, madali siyang sabihin. Pero pag tayo nandun sa sitwasyon, parang kahirap ata. Ngayon, labanan mo siya. Kung yung iniisip mo, di ba? I-battle mo ulit. Yun ang sinasabi kasi ng kalaban May hinang Lord mo. Gumawa ka ng ganito. Tingnan mo. Yayaman ka. Gulangan mo si ganito. Tingnan mo. Mas lalo kang advantage dun sa buhay niya kasi ginulangan mo siya Yun po bang itinuturo sa atin ng Lord? Para magkaroon ka ng kapayapaan? Kapit sa katalip? Gumawa ka ng pamamaraan mo? Again, nawa, yung panalangin ni Eliseo katulad dun sa kanyang katulong, mabuksan yung ating mga mata na makita natin yung katotohanan patungkol sa ating Panginoon na siya yung pinagmumulan ng lahat. Hindi yung sa kanya, siya pinagmumulan ng lahat. Kaya mamaya magugutang tayo dyan. Alam mo natin, stable siya dyan. Di ba? Yun ba? Yung mga tinitignan natin, malaki ang ating mata dahil dito ako magbe-benefit. So, mga kapatid, yung pagbukas ng mata doon sa katulong ni Eliseo para palakasin yung pananampalataya na kung saan may kapayapaan sa kanya pong buhay. Na again, yung panalangin natin, nawa hindi mawawala. Kasi yun ang ginawa ni Eliseo nanalangin siya, di ba? Ngayon, tanong, kailan tayo muling nanalangin? Definitely, kanina siguro. Pero sa mga araw-araw po nating mga buhay, pag mayroon ka ng pagsubok, mayroon ka ng dapat ipanalangin, nagda-doubt ka pa rin po ba sa panalangin mo? Kung meron ka naman na, okay ka na, kampante ka na. Pero may nakakailangan din ng panalangin Ipanalangin mo naman siya. Kasi yun yung dalawa nakita natin na nalangin si Eliseo at meron siyang ipinalangin para makakita. The intercessor. Yan. So, next. Again, constant chances. Constant ba yung pinibigay sa atin natin, Panginoon? Nagkulang ka ngayon? Babawi ka? Hindi ba tinatanggap ng Lord yung pagbabawi mo? Pag nagkasala ka, patay. Hindi na papatawarin ng Lord. Ganun ba ang Lord? Hindi ka papatawarin? Kung makikita natin again, doon sa scripture, na makita sila ng hari ng Israel, dalawang beses itong itanong kay Eliseo. Papatayin ko ba sila? Sabi niya. Sumagot siya, wag, mahal na hari. Hindi nga ninyo pinapatay ang mga nabibihag ninyo sa digmaan. Sila pa kaya sa halip pakainin ninyo sila at painumin. Pagkatapos ay pabalikin sa kanilang hari. Nagpahanda ng maraming pagkain ng hari ng Israel at pinakain ang mga bihag na taga-Syria. Saka pinauwi sa kanilang hari. Yun sana yung pagkakataon, no? Nandun na papatayin na lang Tapos na sana.
Pero, saan tayo doon? Tayo ba yung nagpaparaya? O tayo yung gumagawa ng himala? O tayo yung nakakaunawa? Sige. Kasi ganyan naman. Sige. Or, ano pa rin yung pusong mapagpakumbaba at mapagpapatawad? Chances. Marami ba tayong mga chances sa buhay? Ano yung ginagawa natin? Di ba? Numingi tayo sa Lord, Lord, makaalis na ako dito sa bayan na ito. Apunta ako sa bayan na ito. Bigyan ba tayo ng chance na makapunta sa bayan na to? Definitely, nandito tayo, di ba? Sa akin, hindi. Di wala ba? Sana wala tayo rito. Pero anong ginagawa natin doon sa mga pagpapalan na yun? Inaabuso ba natin? Winawala ba natin yung purpose natin kung bakit tayo nandito? O dahil may nakita ka ng iba? Iba na ngayon ang motibo mo? Iba na ngayon ang pinapakain mo? O iba na yung nasa isipan mo, pati puso? Kaya pag ito ng Pilipinas, wala ka ng amor doon sa mga iniwan mo. Di ba kayo nangyayari majority sa nag-ibang bayan? But praise God, pag nasa Kristo ka, straight ka. Nakikita natin yung mga kapatiran na mayroong pananampalataya kasi takot. Takot silang gumawa ng masama. Lalo na, kasi sila ng pamilya. Ngayon, kung yun pa rin ang ginagawa mo, kapatid, may chance ka pa. Kasi mahabagin ng Lord. Sabi nga, pag humingi ng papatawad, pagkakasala, pagkukulang, diba? 77 times 7, ano ba yan? Yun ba yun? O unlimited na kapatawaran. Siyempre, may kaakibat. Nakaparusahan, siyempre, ginawa mo may bunga nga. Pinatawad ka, pero yung consequences ng ginawa mo, sa'yo yun. Hindi pwede na Lord pa rin ng may bunga Alangan naman. Siyempre, humingi ng tawad, ayusin mo ngayon yung bunga. Ngayon, tanong, papatayin ko ba? Huwag naman. Hindi nga yun ang nais ng Lord Ayusin Diba, sa Pilipinas, makikita mo yung mga bata nasa kanal. Ngayon, nasa news. Kung minsan, nasa gilid ng basang-basang nakasupot. Dahil wala silang takot. Hindi na naranasan yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi kung naranasan mo yung pag-ibig ng Lord, mahiya ka naman, di ba? Na hindi ka magbalik na pagmamahal din sa Lord. Amen po ba? So makita natin ito, na kung saan chance na nilang patayin yung mga taga-Syria. But again, sa istorya na to, kasi may mga istorya talagang pinapatay nila Focus tayo sa istorya na to kasi dito ko kinuha yung scripture. So makita po natin yung katotohanan na may mga time na, yun nga, kailangan magpatawad ng Lord. May time din na kailangan niyang gawin ang mga bagay na iyon dahil may purpose ang Lord. Hindi, ginawa niya, tapos nabasa natin sa ibang pahina. Sinabi ni Kuya Lemer, bakit dito? Iba naman ang kwento. Ibang kwento yun. Ang kwentong binabanggit ko, yung kwento dito. Kaya wag po tayo ma-confuse. Doon sa mga context na binabasa pa natin patungkol sa salita ng ating Panginoon. Kasi pag patalon-talon tayo, maiba tayo ng konteksto, ibang kwento, di ba? Confuse ka tuloy. Kasi hindi ka nagpo-focus. Ibang focus mo Puso mo ba ang focus mo? Kaya ka nawawala? Di ba yung heartbeat? Constant sana Nawala yung beat para sa Lord. So mga kapatid, chances is always there. Ika nga habang may buhay, may pag-asa. Kung nahihirapan ka ngayon, manalangin lang po tayo. Karoon tayo ng tiwala. Yun lang naman ang kailangan, di ba? Wala nang iba. Pagtitiwala sa ating Panginoon. Magpasakop lang sa Kanya. Kasi pangako niya Siyempre, kung Lord mo siya, papasakop ka.
Again, papapasakop, hindi na sa salita. Ano yung mga sinasabi niya sa commandments, kung ano yung mga bagay na dapat mong sundin. Di ba sa mga Biblia? At doon mo makikita yung nais niya. Paano mo malalaman kung hindi ka naman nagbabasa nga? Lord mo siya, pero mas busy ka doon sa browse, Biblia, internet, di ba? Biblia, TV. Biblia, YouTube. Biblia, Netflix. Ganun naman yan, di ba? Ano mas matimbang? Kung Netflix ka sa Biblia, ay hindi ni Lord. Ikaw yun. Sarili mo ang Lord mo. Kasi you can assess by yourself kung ano talagang pinaprioritize natin. Yung gawain ba ng Panginoon o yung gawain mo. You know yourself. Hindi natin, we cannot mock God. God and you alone. Not me, not others. Ang nangungusap sa iyo ay ating Panginoon. Nagpaparemind again kung ano yung kaya niyang ibigay, kapayapaan ba, ang nais mo, ibibigay ng Lord yan kung hiniling natin. At sa paghiling, may kaakibat na paggawa. Kasi lahat ng nangyayari naman, may ginawa eh. May pinuntahan eh, di ba? Hindi naman, Lord, gusto mong trabaho, or dating ginagawa, example, pero wala ka naman ginagawa. May kapayapaan ba yun? May pagpapala po ba yun? Diba wala? May action dapat. Para makita natin yung tunay na kapayapaan. At the same time, na magkaroon ng panibagong chance na mapalapit sa ating Panginoon. At dahil nga, dun sa ginawa, yun ang pagpapakain dun sa mga taga-Syria, di ba tumagal yung walang war? Sa pagkakataon na ito. Kasi after ito, may wars of wars again eh. Kasi nasabi kasi, mula noon, hindi na muling sumalakay ang mga taga-Syria sa lupain ng Israel. Kasi pabago-bago sila ng hari, pabago-bago ang kapangyarihan, pabago-bago na naman yung ideolohiya, pabago-bago na naman yung naisin, siyempre, power, kailangan ko ganito, ganito. So again, different story. Sa set up, different story, doon sa pagkakataon natin pinag-uusapan itong pahina na ito. Ika nga sa awit 86.5, O Panginoon, napakabuti mo, handang magpatawad, puno ng walang hanggang pagmamahal sa lahat ng humingi ng tulong sa iyo. Kailan tayo humingi ng tulong sa Lord? Kaya ko na to. Di ba? Kuminsan. Kasi nahiya ka lang, humingi, ayaw mo lang magpakumbaba. Ang sinasabi ito ay nagsasalita tungkol sa kahandaan ng Diyos na magpatawad at sa kanyang saganang pag-ibig. Ito ay naghikayat sa atin na humingi ng kanyang tulong. Alam na ang kanyang biyaya ay laging magagamit upang bigyan tayo ng isang pagkakataon. Ikaw kanina, ilang beses na po tayo nabigyan ng pagkakataon? Sa mga inuupuan nyo, marami na po ba tayong beses nabigyan ng pagkakataon? Di ba maraming beses na? Nabibilang nyo po ba yung mga pagkakataon na bigay sa iyo ng ating Panginoon? Pero kung minsan nasayang, no? Kasi may ginawa kang hindi maganda, nasayang lang. Dapat ito, nakaipon na ako. Pero priority ko iba. Nasayang. Yung chance na yun na meron ka ng ipon, naging iPhone tuloy. Sayang. Ngayon, bumababa na naman yung kalidad ng iPhone. Sira. Sana pang business ko na lang. Naipon. Pero ngayon, na-iPhone. Wala na, sayang. Magkanong iPhone ngayon doon sa tricycle sana? Sabi nga natin, palagi mong pinapalagi, kahit ito lang, motor lang sana. Pero na-iPhone. Wala, na-iPhone. Hindi magkakano yung iPhone ngayon doon sa tricycle o kayo motor? Hindi naman magkaparehas na yung... Pero pag tricycle, di, may araw-araw kang... Pero iPhone, okay. Ganda, guwapo. Kasi naka-iPhone. May tumatawa dito. Marami tayong chances pag yung pera na binigay, ipunin natin. Sabi nga, naghihirap ka ba? Kasi nga, waldas nga eh. Waldas. Again, paalala po sa atin, nasa inyo po kung paano nyo po inalagaan yung pagpapala, yung mga chances na binibigay sa atin ng Lord. Again, wisdom. Ayan. Wisdom. Ayun.
Siguro, idadagdag lang po natin yung panalangin na kung saan bigyan pa tayo ng kalakasan at the same time. Again, yung nasambit po kanina. Ngayon, ang word to ponder sa Isaiah 46 verse 8 to 10. Sabi dito, ito ang inyong tandaan. Mga makasalanan. Diba? Tayo makasalanan noon. Aminin. Ang bagay na ito ay alalahanin ninyo. Alalahanin ninyo na ang nakaraang pangyayari, inyong kilalaning ako lamang ang Diyos. At maliban sa akin, ay wala ng iba. Sa simula pa'y tinakda ko na, at aking inihahayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na maganap ang lahat ng balak ko, at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Kung nag-decide ba ng Lord na bukas wala ka na, may magkakawa po ba tayo? Wala. Tuesday, sayang. Dapat nandito kayo. Di ba? Yung 10 reasons to believe. Para mas tayong tataas at lalakas yung pananampalataya natin. Kung titignan natin the whole story sa Bible, ang Lord ang may hawak sa lahat ng nangyayari. Ika nga, Genesis hanggang Revelation, sinong bida? Di ba ang Lord? Di ba kwento niya? Di ba di siya talo? Kung makikita natin, the sovereignty of God is there. At anong gagawin mo pag nasa Lord ka, panalo tayo. So kung malungkot ka ngayon, smile lang. Nandiyan lang Lord, di ba? O kuhanin lahat yung lungkot na yan. Di ba? Ibigay natin sa Lord. Nagmumukmuk ka dyan, bakit? Papalalaan tayo ng Lord. Huwag ka magmukmuk. May pag-asa nga eh, di ba? May Lord nga siya eh. So again, mga kapatid, kung meron tayong mga problema, simple things, big things, nakala mo, ito na. Hanggang dito na lang. Hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Magtiwala ka lang. Kaya nga. Siyempre, hindi sa sarili mo. Kasi sabi, magtiwala ka lang. Di ba yung mga pinapapanood natin? Tiwala lang. Sa Lord. Hindi sa sarili mo. Sa Lord. Kasi, mga napapanood kasi, kaya man, tiwala lang. Tiwala lang, kapatid. Hindi sa'yo. Hindi sa iba. Sa Lord. Ulit-ulitin natin, sa Lord. Kaya, again, kung may mga pagsubok, mga challenges in life, prayer away lang po. Again, dun sa prayer, may kakibat din. Siyempre, ngailangan ka ba ng walang relasyon? Ngailangan ka ba ng walang pananampalataya? Definitely, yun ang kailangan. May pananampalataya ka muna. Bago ka manalangin. O, vice versa. Kasi sabi nga, ang Lord din kasi tumawag sa'yo para makapiling ka eh. Wala tayong ginawa eh, di ba? Tayo may makasalanan. No one's righteous, no not one. Sabi nga. Pati nga yung pagtanggap sa ating Panginoon, hindi natin maisip tanggapin siya. But because God loves us first, saka tayo ngayon bumubunga dun sa pag-ibig. Ngayon, nandito ka, ibig sabihin, kasi yung Lord, di ba? Kasi pag nandun sa labas ka, hindi mo narinig yung message ng Lord ngayon. Wala ka dun sa presensya ng ating Panginoon. So again, mga kapatid, God bless us all. Salamat sa iyong pakikinig. Now, again, another reminder sa atin na hindi po tayo nag-iisa sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yes, naghihirap tayo ngayon. Saan pa after 70 years, maghihirap ka pa ba rin pa? Yes, sabi mo naghihirap kayo, pero naghihintay naman yung promise ng Lord. Diba? Dalakaran mo nga ginto. Inihanda na nga ng Lord yung ating pong kwarto. Mansion, di ba? Ika nga, wala ka mang mansion dito. Sa langit naman. Sabi nga, makukuha mo naman lahat ito, di ba? Pero yung sarili mo, mapunta naman sa kawalan.